Darling, hold my hands. Nothing beat a jet to holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. Panoorin mo to. May pumunta pala sa store at nagpa-check ng kanyang laptop, Victor 16 HX. Na-encounter daw ni Sir na nagbabuzz sound at blue screen. Updated naman daw yung kanyang operating system at mga drivers nito. Ito po pala ang previous version ng BIOS ni Victor 16 HX. So nag-check kami online kung may bagong release ng latest version si MSI. So kumunik tayo ng internet at nag-input ng password. Then hotspot para sa mas mabilis na connection. Sa browser, hanapin natin si Chrome. At input natin yung model ni Victor 16. Tapos click natin yung model ni Victor 16. Then select natin yung BIOS. Ito nga pala ang latest version ng BIOS. So nag-download tayo para ma-fix natin ang problema natin na BSOD. Nailagay na rin yung file sa USB at ready na rin mag-update ang BIOS dito sa BIOS environment. Pwede rin mag-download ng drivers at BIOS sa MSI Center doon sa live update or sa Windows Update. Under advanced option doon sa Windows Update, tapos select mo lang na need mo na i-update. Make sure na naka 80% or 100% yung battery, then naka-plug in yung charger. Pero hindi ko nire-recommend po sa inyo na i-update nyo po yung BIOS kung hindi kayo marunong. Mas okay kung mga authorized personnel yung gagawa para hindi madamage yung laptop po natin or hindi ma-void yung warranty. Kung under warranty, pwede po natin siyang ipadala sa service center para sila na po mag-update yung BIOS natin para sakaling masira man yung unit, so warranty, papalitan po nila yung motherboard. Kasi yung BIOS kasi sir, ma'am, hindi po sa included sa warranty. So pag once na corrupted na yung BIOS po natin, deads na po yung motherboard. So pag-update po kasi ng BIOS medyo risky. Once na interrupt yung pag-rewrite ng files po niya, so automatic po yung program po ng hardware natin is corrupted po. Possible po ma-deads yung motherboard po natin. So kailangan tuloy-tuloy lang po siya at required na naka-plug in yung charger at meron at least 80 or 100% charge yung battery. After po mag-update ng latest version ay yung unit po natin ay automatic magre-restart ng kusa. Then sa una, kung first time mo, medyo kabahan ka kasi matagal siya mag-power on. So magbi-blink yung keyboard natin ng ilang beses po, pero normal lang po siya kasi nag-i-install po siya ng panibagong version ng BIOS po.